ang gumawa ng dalawang dokumento. Yung pre-ops at saka po yung authority to operate. Takot na rin dahil nga doon sa pagsasabi nung dati kong boss na i-deny na lang namin. Dahil nung April 2 po, ito po ay na-post sa social media nung vlogger na si Maharlika. In-inform po ako nung dati kong kasamahan sa PIDEA at pinadala din po sa akin yung kopya ng dokumento at yung video. Kapag kagawa mo yung isang dokumento o isang bagay, maaalala at maaalala mo eh. Kaya lang ang takot na umano sa akin nun ay yung pong nakapwesto, yung nakalagay na pangalan doon sa sa mga dokumento na inilabas nung vlogger na si Maharlika. Ginawa ko po doon ay nagkaroon kagad ako ng pakikipag-usap doon sa aking kasamahan. Pumunta siya doon sa dati naming kasama na yung boss ko, si Agent Francia. At doon sa speaker po nung telepono nung dati kong kasama na si Curioso ay nakapag-usap kami, nakapagpalitan kami sa pamamagitan ng hawak ng cellphone na naka-speakerphone. At doon nga po, sinabi na i-deny ko na lang para wala nang gulo. At dahil nga director na siya ng doon sa PIDEA, ako nasa labas naman. Kasi siya, i-deny na lang daw niya. At yun naman po, nakumpirma naman po niya na talagang nasabi niya. Kaya lang, sinasabi nga niya, nasabi ko nga yun, hindi kay Morales, hindi nga rin sa akin, kundi doon sa ibang taga-PIDEA. Sabi ko, napaka-imposible naman po yun. Pumasok sa aking isipan, kung i-deny ko na lang din. Kaya lang, nag-alala po ako. Dahil baka po lumabas yung confidential informant at saka kung ilabas yung dokumento na na mahawakan ng sa investigasyon, at i-compare yung aking pirma, pag dininay ko yan, lalo ako mapapahamak. In good faith naman po ako kaya nga po ako sumulat diretso kay Director General Lasso at copy parnis po ang Malacanang. Para po doon sa kasi hindi ko po alam kung ano yung magiging kahihinatnan nitong paglabas ng mga dokumento na ito. Kaya ako sumulat para ipakita ko sa kanila na willing and able ako na humarap sa kahit anong investigasyon para magpatotoo po kung ano po yung kwento sa likod niyan, kung ano po yung nangyari. Bukod dun sa lalabas na pirma nyo naman talaga yan, dyan sa dalawang dokumento na yan, nais nyo pong linawin din na wala kayong kinalaman dun sa pag-leak out ng document na yun. Totoo po yun. Yun po yung isa dun sa nakabigat po dun sa kalagayan ko kasi nga, biruin nyo, kung ba presidente na ngayon yung nakalagay na pangalan dun, basta na lang ako ilalaglag ng PIDEA. Well, ang dahilan po kaya napakadami kong mahanga ngayon sa inyo dahil Marcos nga yung pinanindigan ninyo. Yung kanyang ama, meron $2 billion judgment dahil sa paglabag sa karapatang pagtao na hinain ng ilang mga biktima sa Amerika at hanggang ngayon po hinahabol sila tungkol dyan. Tapos naglakas loob kayo para magsabi na meron ding issue dito si Marcos Jr. Na posibilidad na siya ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ano naman yung nagtulak sa inyo na to take a stand against the most powerful man in this country na sumusunod sa yapak na kanyang ama sa pagiging diktador? Bilang alagad ng batas, ang motivation ko lang naman po sa trabaho ko ay yung pagkakakita doon sa ipinresinta ng confidential informant na 5 litrato, iba't ibang klaseng litrato. Nakita ko talaga siya nandoon. At pina-identify ko siya kahit kilala ko yung mukha niya. Kahit na pina-identify ko siya doon sa confidential informant. Itong pag-identify sa kanya na-reduce po doon sa affidavit, sa short statement o yung deposition ng confidential informant. Nakita ko na dapat lamang na mag-undergo siya ng tinatawag na hair follicle drug test. Kasi yun na lang po yung yung bilang bilang halal ng taong bayan, bilang pangulo, pangunahing opisyalis ng bansa. Sa nakikita ko, ito lang ang magiging tanging kasagutan diyan wala nang iba Ipakita lang sa taong bayan
na siya ay malinis na sa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. Kasi nakita ko po, 2012, dumating sa punto ako na paano maipapakita nitong ating Pangulo ngayon na talagang siya ay malinis na dun sa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. Sumulat po ako sa kanya, pinormalize ko po, pinareceive ko po doon sa Malacanang. Ang ano ko sa kanya, para maipakita mo sa taong bayan na malinis ka, para wala na itong issue, gawin mo na yung hair follicle drug test. Kung nagkataon lamang po, sana kung natuloy yung operation noong 2012, Malalaman ang katotohanan kung natuloy yung raid, no? opo, malalaman po noon kung Sinabi nyo na meron 5 larawan. Wala kayong idea kung nasa na yan larawan na yan. nandun po sa opisina kasi lahat po ng files na yun, nasa folder po yun. Yun po, yung folder na yun, meron pong cover sheet yun na confidential na kulay blue. May cover sheet po yun. Ngayon, nandun po yung deposition, yung report, yung mga litrato, yung authority to operate, yung pre-ops, andun po. Yung kasi nga, hindi po natuloy, andun po dun sa opisina. Yung Doon po naiwan yun. sinumpong po ni confidential informant, may kopya ba kayo niya? Wala po, andun po eh. Pero doon po ginawa yun sa opisina. Kaya isang controversial is, ang sabi nyo, alam na alam sa PIDEA nung lumantad yung confidential informant. Tapos may ilang empleyado ng PIDEA na nagsabi na hindi totoo. Lumabas naman pala, wala naman sila sa PIDEA noong mga panahon na yon. No? May naalala pa ba kayo na nakakita, nakarinig dun sa confidential informant na galing PIDEA, whether or not nandun pa sila sa PIDEA? Yung mga pangalan na nandun sa sa sworn statement, yung pangalan ng nakaharap to na kasama ko, nakalagay po yun doon. Kaya kung maayano po yung mga dokumento, pati ho yung pinanumpaan na nag-administer ng oath noon doon sa LPS, andun po yung pangalan din noon. Ngayon po, yung mga kasamahan ko, naiintindihan ko po yung kanilang pinanggagalingan. Kasi wala, talagang mamimili po talaga sila eh. Kaya nga hindi ko rin po ina-expect na ganun yung magiging actuation nila. Wala po ako magagawa kasi unang-una ako nasa labas na, pipiliin nila ako, ang kapalit naman yung trabaho nila o yung pagkain doon sa mesa nila. Ako wala akong doon sa mga kasama ko. Kaya nga, kung titignan ninyo, kung hindi sabihin na wala sila doon, para lang hindi sila maipit sa sitwasyon, ganun na lang po yung sasabihin nila. Kasi hindi naman po sila po pwede magsabi na hindi nila alam, pero wala sila. Kasi masasabi mo lang na wala kang nakita, wala kang kung nandun ka. Kaya nga po ang nakikita ko na nung sinagot nila na wala sila doon sa opisina nung ginawa yun, mukhang dahilan na lamang din po. Kaya nga, naiintindihan ko na lang itong mga ito. Kinukumpirma niyo po na yung mga nag-deny na wala sila doon, naroroon sila. At meron silang pangalan doon sa sinumpaang salaysay. Alam niyo po, hindi ko lang talaga sila, yung kanilang kalagayan, hindi ko po sila mapipilit o anuman kasi wala naman po akong maipapangako sa kanila. Ang alam ko na naiisip nila, napapahamak din sila, katulad ko. Sila na nandun sa loob, mas mahirap yung kanilang kalagayan. Pero yung subscribing officer po, nasa PIDEA pa ba yan o wala na? Hindi ko po alam kasi 2012 pa yun, attorney. Pero kilala niyo po siya. Naalala niyo kung sino siya. Hindi po ako kasama nung nagpa-administer. Pinapupunta lang po yun dun sa LPS. Well, kasi po, alam niyo, kung narariyan yung malarawan na yan at saka yung sworn statement na yan, sa ating saligang batas po na meron tayong karapatan ng taong bayan sa impormasyon na nakakaapekto sa kanila sa pang-araw-araw na buhay, at magamat nabigo ako ng isang congressman na isa batas yung Freedom of Information, ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte naman po nag-issue ng Executive Order No. 1, nagbuo ng Freedom of Information para sa ehekutibo. At ang ehekutibo po, kasama po dyan ang PIDEA. So isang remedyo po dyan ay yung FOI request ang ayon sa Executive Order No. 1 na hanggang ngayon po ay hindi pa nare-repeal ni Presidente Bongbong Marcos para ilabas yung sworn statement na yan kasama yung mga larawan. So pag-aaralan po ng legal team natin kung paano natin hihingin yan pursuant doon sa FOI. Pero meron pong remedyo dyan. Isang dekada. Mahigit pa sa isang dekada. Bakit
wala nang narinig sa inyo until lumabas itong dalawang dokumentong ito. Hindi nyo ba inisip na nung tumakbo para presidente itong PBBM, dapat siguro malaman ng taong bayan na nung minsan, nagkaroon ng hindi natuloy na investigasyon sa kanya dahil sa probable cause na gumagamit siya ng pinagbabawal na droga, at hindi nyo ba naisip na may karapatan ng taong bayan na malaman na may ganitong ebidensya laban kay PBBM? Magmula po nung nawala na po ako sa PDEA, yung pong mga trabaho niya, nandoon na po. Wala naman ho akong na sa hinagap, wala ho akong planong lumabas o ano pa man na mapasok sa ganitong kalaking investigasyon. Nagkataon lang po na yung mga ginawa ko noong 2012 ay pinascale ng vlogger na si Maharlika. Doon po nag-umpisa yon. Kaya po ako sumulat, April 2 ko po siya na ipinalam sa akin ng kasama ko sa PDEA. April 7, yun po yung sumulat na ako. May kinonsulta po ako na kasamahan ko, si Romy Enriquez. Ang sinabi nga niya, Kuya, mukhang makikialam dyan, nag-uumpugan ng ang Marcos at saka Duterte, baka madami ka dyan. Sa akin naman po, sulatan si General Lasso at para sabihin wala ako kasi unang-una, attorney, nakaupo yung presidente at lalabas yung impormasyon na yan. Ako ang nakapirma. Paano kung makarating sa kanya yan na ako ang nakapirma tapos wala akong kamalay-malay na bigla na lang akong barilin sa ulo dyan sa kalsada o sa tapat ng bahay. Wala ho akong kalaban-laban. Kaya ako sumulat talaga para patunayan kung ano yung nangyari. Sinasabi ko ho sa kanila na ito parte lang ng trabaho. Nagtrabaho lang ako. Hindi nga ho ako nag-aakuse. Hindi ko siya inaakusahan. Kaya lang, pag tinatanong ako kung ano ang nilalaman nung report, nung mga dokumento na yun, ito yung sinasabi ko lang kung ano yung revelation ng confidential informant. Ang nangyayari, ako yung pinagbibintangan niya. Pinaninindigan nyo po na hindi kayo nagbigay ng dokumento kay Maharlika? Ay, hindi po. Hindi po kayo ang puting ahas ni Maharlika? Ay, hindi po. So, ibig sabihin, merong puting ahas si Maharlika sa PDEA. Kung sa akin, ako mismo ang maglabas niyan, kompleto po yung folder. Kaso wala po sa akin ang folder. Nandun nga po, dun sa PDEA. Wala po sa akin. Ba't ako maglalabas ng kulang sa sustansya? Di sana inilabas ko na lang yung litrato at saka yung deposition ng witness. Doon buong buo, pinanumpaan pa niya. Can you confirm po kung buhay o patay yung confidential informant? Wala nga po akong balita kasi 2012 pa yun. Tinawag po kayo ng presidente na parang jukebox na magsasabi kung anong gustong sabihin basta magpulog ng pera. Ano pong reaksyon nyo dyan? Naaawa po ako kay Pangulong Bongbong Marcos. Marahil yung ginawa niyang pagbibintang sa akin bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas dala marahil ng epekto ng pinagbabawal na gamot doon sa kanyang sistema. Para sabihan niya ang isang katulad ko na investigador, ako'y nag-imbestiga lamang po. Hindi po ako nag-akusa sa kanya. Ang nag-akusa po sa kanya ay yung confidential informant. Sabi ni Presidente, bayaran daw pa kayo. Hindi po totoo yun. Ako nga po yung tinangkang suhulan. Nandito, bisita ko sa bahay, tinawagan po nung alias Pikoy. Malinaw na malinaw yung pinatatahimik ako at yung nagkausap sila nung isang James Kumar at yun daw yung isang lam ang nag-uutos dun sa isang James Kumar para at siya naman itong sa akin. Kung saan ko raw gusto na makipagkita para kausapin ako ng James Kumar. At yun din po ang nirelay doon sa kaibigan ko kung ano ang gusto ko. Nagbiro pa nga ako, loto gusto ko at ang sinabi naman, sasabihin daw at yun daw ang inaantay nung lam. Di sana hindi na ako umaten nung May 7 na hearing kung ako po ay nababayaran. Aapir pa ba ho tayo sa May 20? Ay, opo, ako po ay nag-OFW. Ako po ay sumubok din po na magtrabaho sa abroad. Talagang nakaranas din po ako ng pangungulila sa aking pamilya, malayo sa aking pamilya at talagang magpakasakit. Ako po yung aking kinabubuhay, talagang pinagsisikapan ko po yan. Talagang pinagtatrabahuan ko. Hindi para... Ano po nyo as OFW? Gemba ang tawag po doon, Nagge-gemba, construction sa Japan. Iba't iba po.
may mga nagigiba ng bahay, iba po, hanggang sa napasok po ako doon sa Hitachi. Ano naman pong reaction nyo na hanggang ngayon, hindi niya dinideny or ina-admit na gumamit siya ng droga? Isang palatandaan lamang po na may itinatago talaga siya. Natatakot siya no, na malaman ng publiko o ng sambayan ng Pilipino na siya ay hindi pa makakawala doon sa kanyang bisyo. Ang balita po na lumabas sa hearing yung binara nyo si Senador Estrada. Ano naman ang nag-udyok sa inyo para sabihin na yan, harapan kay Senator Estrada? Unang-una, bilang isang Pilipino, may karapatan po ako sa ilalim ng konstitusyon natin. Nakasaad naman po yan sa Article 3. No? Meron po akong kalayaan para makapagsabi kung ito ay katotohanan naman. Expression ko lang naman po yun. Ang sinasabi ko naman po sa kanya, hindi pa naman ako napapatunayan ng hukuman. Samantala siya ay convicted na. Ako po, sa pagsasabi lamang po ng katotohanan, gusto ko po talaga harap-harapan. Sa mata niya, sa mukha niya, masabi ko. At tinanong niya ako na sinabi ko raw na hindi raw siya marunong mag-imbestiga. Totoo naman po kasi ako, investigador po ako eh. Yan na po ang naging trabaho ko bilang law enforcer. Alam ko po, pagka ako nag-iimbestiga, gusto ko makapag-extract ng information, makapag-elicit ng information dun sa respondent na aking tinatanong. Yun lang po ako kaya sinabi niya sinabi mo raw na sayang ang pera ng taong bayan. Totoo naman po. Dahil sa halip na ginagawa niya ang trabaho para mapalabas ang katotohanan patungkol doon sa Pidayalix, iba yung ginagawa niya. Ang tinuturing niya ako, akusado. Ang ginagawa po niya sa akin ay character assassination. Yung mga issue na binabato niya sa akin ay panay irrelevant naman. Nung sinabi kong convicted siya, nasabi niya, bakit ko raw pinakikialaman yung kaso niya? Bakit na pinakikialaman din yung kaso kong mga kinakaharap na hinaharap ko naman? Wala ba kayong takot na naramdaman nung siya'y parang nagdadabog na? Hindi po ako nakakaramdam ng anumang takot sa kanya. Hindi naman po ako naging katulad niya na abusuhin ko yung aking tungkulin upang magmaliit ng sino man. Bukod pa dun sa conviction niya, kayo ba may kahit anong kaso involving bribery? Kasi si Senator Estrada na-convict po for bribery. Tumanggap siya ng suhol. Wala po. Wala pa kayong conviction for bribery. Wala po akong conviction. At lahat ng mga kaso na kinaharap ko, lahat po yan harassment. Sinupina po si Jojo Ochoa at sinupina yung Kumar. Sigurado po ako, pasisinungalingan ni Jojo Ochoa na siyang nag-utos na huwag ituloy ang investigasyon. Sino ba yung nagsabi sa inyo na siya ang nag-utos na huwag ituloy yung dapat na raid? Yun po ang aming ASEC dati, si ASEC Carlos Gadapan. Siya po yung Deputy Director General for Operation. Ito po yung nalaman ko po ito na kinumpirma niya matapos ko po na magpunta sa kanyang kusina. Nagkaroon po kami ng pag-usap matapos na ma-recommenda ako sa International Law Enforcement Academy. Sabi niya, wag mo na intindihin yun. Mapapasama tayo dun. Ayaw ng Malacanang, ayaw ng IS. Sabi niya gano'n. Pero yung sabi po sa inyo yan, buhay pa, yan ba handang manindigan na sinabi niya yan sa inyo? Siyempre, pasisinungalingan din niya yan. Sinabi po niya na listahan niya sa Philippine Military Academy at ito daw ay pumanaw na. So wala na po Tagal na po kasi. sabi sa inyo. Kasi ang inaasahan ko, pasisinungalingan lang yan ni Jojo Ochoa. Pagkamat siya ay isang officer of the court din. At sana ay magsabi ng katotohanan dahil siya ay pasusumpayan.